Ang tanong ngayon, Mang Juan, is tungkol dito kay, kilala mo, Mang Juan, si Vice Ganda. Iniisip mo, akala mo, maganda yung ginagawa mo, pero bastos ka. Yun. Bastos ka ng tao. Bastos ka ng tao. Bastos ka ng tao. Kami na maglabas din, na mag-file ng, reklamo din sa MTRCB? Pwede. Pwede. Oo. Kasi Lahat ng pamilya, lahat ng pamilya na may mga anak na nasasaktan o nai-influence. Magandang araw mga kachika! Rigel Pulit ang inyong Chika Patrol. Ang pag-uusapan natin ngayong araw mga kachika kung paano nga ba binarag-barag ng dating senador at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile ang unkabogable star na si Vice Ganda. Kasi mga kachika, sa totoo lang, talagang medyo mabibigat yung mga salitang binitawan ng dating senador. Kaya tara, samahan nyo ako, panoorin natin at bigyan natin ng reaksyon yung mga sinabi niyang mga salita laban kay Vice. ang tanong ngayon, Mang Juan, is tungkol dito kay, kilala mo, Mang Juan, si Vice Ganda. Si Vice Ganda ay komedyante, etc. No, kilala ni Mang Juan din. Ngayon, nagkaroon ng mga reklamo. Isa na ang so, Kaya nga, Seditious. Ibig sabihin nun, malisyoso. Malisyoso. Dapat, Yan mga kachika, yung word na salacious kasi, yan madalas ginagamit dun sa mga taong manyakis. Yung mga taong, alam niyo yung mga kachika, yun nga, sabi niya, malisyoso, pwede na rin siya actually ipares sa term na, alam niyo yun, malibog. Ayan, manyakis. Yan mga kachika, para lang sa inyong kaalaman. Ay, try nyo rin siya i-google. Ako kasi nakuha ko lang yung definition na yan nung ginugel ko siya. Ayan, tuloy natin ha. di ba meron tayong Board of Censors? Yun na nga po yung MTRCB, Mang Juan. Nag-rule ang MTRCB na isuspinde ang programa. Pero nag-appeal. Pero ang hindi ako natutuwa, may mga director doon. Kanino nag-appeal? Sa board mismo. Sa board mismo. MTRCB din po. MTRCB. Pinatawan sila ng 12 days, 12 araw na suspension. Pero dahil mag-aapela pa sila, tuloy-tuloy pa rin yung ano nila. Ngayon, ang punto ko lang, Mang Juan, is yung mismong may ibang director daw na lumabas yan sa news na nagkakambyada. Grabe naman yun mga kachika. Kumbaga, sabihin na natin na nagkamali si Vice. Nandun na tayo Kumbaga, nung sinabi nila na inireport na yan sa MTRCB, nagkaroon ng sapat na due process. Kumbaga, napagdesisyonan yan ng hindi lang isang tao. Maraming miyembro ng board ng MTRCB ang nag-review niyan mga kachika. Pati yung mga technical staff nila, yung mga talagang expert sa pagsusuri ng mga ganyang show sa telebisyon. Yung mga abogado, mga kachika, hindi lang basta-basta yung mga miyembro ng board ng MTRCB, mga abogado lahat yan. At ang sabi din, hindi naman nakialam dyan sa desisyon na yan si Lala Soto. Baga, hindi ko nga alam kung bakit sinasabi ni Senador Juan Ponce Enrile na may kinalaman daw dito si Lala Soto. Walang kinalaman si Lala Soto dito. Ngayon, nandun na tayo. Kung may mga miyembro ng mga board of directors ng MTRCB ang medyo nakakapag-isip-isip kung ano nga ba yung tamang iparusa, kung babawasan ba nila yon o dadagdagan. Mga kachika, feeling ko ibigay na natin sa kanila yan. Kasi dito yung parang pinag-uusapan dito parang hindi daw dapat bigyan ng chance. Kumbaga, yung 12 days na yun, yun na yun. Hindi na bawasan. Ngayon akin mga kachika, ipagkatiwala natin yun sa MTRCB. Huwag na natin silang pakialaman. Expert sila dyan. Hayaan natin sila yung magbigay. Ngayon kung merong aatras doon,
babawasan, imbis na 12 days, gagawing 5 days, gagawing 8 days, 3 days. Nasa discretion na po nila yan. Expert po sila dyan, hindi natin sila pwedeng pakialaman, linya nila yan eh. Diba? Kanya-kanya tayo ng linya. Hayaan natin silang gawin yung trabaho nila. Tuloy natin. Ang problema dito sa bansa natin, Yes, sige Mang Juan. Para baguhin na natin yan. kung meron kang power, political, social, economic, or whatever, halos hindi mo na iniisip yung kapwa. Yan. Nalalasing ka sa inyong kapangyarihan. Dun sa sinabi niya mga kachika na nalalasing ka sa inyong kapangyarihan. Dito real talk lang Sabihin na natin na nagawa ni Vice Ganda yon. May impluwensya siya eh. Kilalang tao siya eh. Sikat siya. May impluwensya siya. Sabihin na natin na na-abuse niya nga yung kanyang kasikatan. Pero feeling ko yung binitawang salita ni Mr. Juan Ponce Enrile medyo hindi naman yata appropriate na siya yung magsabi nun. Mga kachika, dumaan din siya sa politiko. Naging government servant din siya. Di ba mga kachika, nagkaroon din siya ng kaso? Corruption. Di ba? Ngayon mga kachika, feeling ko kung iba ang magsasabi nito, malinis na tao ang magsasabi. Yung tipong perfecto, tipong hindi rin nag-abuse ng kapangyarihan. No comment ako dyan. Sige, tuloy nyo yung comment nyo. Pero, kung yung nagsasabi nito, isa din na gumagawa ng dating kalokohan o may pagkakamali din, parang hindi naman yata ako agree dyan. Kumbaga, wag ka magbibitaw ng salita kung ikaw mismo, ginawa mo yun. Di ba? Kumbaga, nag-abuse yung kapwa mo ng power, tapos ikaw din nag-abuse, quits lang kayo. Wag ka nang mag-comment. Di ba? Tuloy natin. Yung binigay na katangian mo sa iyong lipunan ay hindi mo na tinitingnan ang kapakanan ng mga iba. Tama. Sarili mo na lang ang iniisip mo. Akala mo maganda yung ginagawa mo, pero bastos ka. Yun. Bastos ka ng tao. Bastos ka ng tao. Bastos ka ng tao. Mga kachika, medyo para sa akin, alam kong marami nang nagsabi niyan kay Vice, pero yung nanggaling yan kay ex-Senator Juan Ponce Enrile, medyo mabigat yan mga kachika. Sipin nyo, ang tanda-tanda na nito. Baga tutusin, wala na nga dapat kilala sa showbiz yan eh. Di ko alam ba't kilala niya pa rin si Vice Ganda eh. Pero nung sinabi niya na yun nga, kabastusan, nandun na yun. Wala nang kukontra doon. Kasi para sa akin, sabihin na natin na talagang may mali nga si Vice Ganda doon. Kaya doon sa sinabi niyang yun, yes, agree ako. Merong kabastusan nga, medyo nag-step out of the line nga si Vice Ganda at si Ayon Perez. Kaya no comment ako dyan. Tuloy natin. Tama yun. Wala kang decency. Hindi ka dapat maging hindi lang walang decency, abusado. abusado. Bastos. Bastos talaga. Kaya yung sinabi ni Mang Juan, akma talaga yun eh. Salacious. Salacious. Grabe mga kachika, mga binitawang salita ng mga to, talagang pinagtulong-tulungan nila eh. Kumbaga 3-in-1 eh. Kumbaga si Vice Ganda na duguan na eh. Diba? Nandun na tayo eh. Hindi ako pabor kay Vice Ganda mga kachika, pero duguan na eh. Tsaka in some point, naka-experience na sila ng, di man siguro sila vocal, pero siguro sa loob-loob nila, nagkaroon na rin sila ng pagsisisi. Kasi sa dami nga naman nung kinaharap nilang issue, nabigyan nga sila ng most likely mabibigyan sila ng 12-day suspension kung hindi mag-workout yung ibinigay nilang or isinubmit nilang motion for reconsideration sa MTRCB. Napansin ko rin mga kachika yung alam niyo yun, paulit-ulit nilang sinasabi yung word nga na bastos. May dinagdag pa sila dito yung walang decency. Ngayon mga kachika, nakagawa ng
pagkakamaling ganon na medyo kalaswaan nga. Sabi natin kalaswaan, hindi medyo, talagang malaswa. Nangyari na yan eh. Diba, tayong mga tao, pag may nagawa tayong, sabi natin severe na pagkakamali, ang una na lang natin sigurong isipin, mag-move forward, learn from that mistake, at siguraduhin natin na hindi na natin uulitin. Yun yung sabihin natin lesson na nakuha mo sa nagawa mong pagkakamali. Learn from that mistake at siguraduhin mong hindi mo na uulitin. Kaya siguro kung kahit paulit-ulit nyo sabihin kabastusan yung ginawa niyan, wala na pong mangyayari, damage is done. Siguro ang kailangan na lang natin gawin, ibantayan etong si Vice o ang buong It's Showtime kung sila ba makakagawa pa ng pagkakamali kagaya ng ganito, tsaka na natin sila problemahin pag nandun na sila. Kasi sa ngayon sigurado sobrang ingat nito dahil lahat ng mata nakatutok sa kanila. Siguro may mga pahaging si Vice sa mga kalaban niya, sa mga doon siya nagbe-vent out ng sama ng loob pang nagbibigay siya ng mga konting patutsada, mga pabulong na mga messages habang naka-live sila. Pero as long as wala siyang tinatapakang tao, as long as hindi siya nagpapakita ng kalaswaan, hayaan natin sila magtrabaho. Nandun na yun nagawa nilang pagkakamali, nandun na yun. Pagdurusahan na nila yan. Kumbaga, sasaluhin na nila yung ipinataw na 12 days, yun nga, kung hindi na nga ma-reconsider yung motion nila. Tuloy natin mga kachika. Ang tanong, Mang Juan, hindi ba pwede na isang grupo, halimbawa kami, na maglabas din, na mag-file ng reklamo din sa MTRCB? Pwede. Oo. Kasi Lahat ng pamilya na may mga anak na nasasaktan o nai-influensya, they should denounce her. Mga kachika, alam nyo, yung issue na yan, yung sinabi nila, pwede silang magsampa ng reklamo sa pamunuan ng It's Showtime. Kahit mismo kay Vice Ganda at Ayon Perez. Pwede yan mga kachika Sinabi ni Juan Ponce Enrile, ni ex-senator Juan Ponce Enrile, pwede po yan. Ni-research ko Kahit sino ay pwedeng magsampa ng kasong child abuse. At mga kachika, alam naman natin kung gaano ka-severe yung child abuse na yan. Diba? Kumbaga, yung isang tao nga na pumatol, tapos nakipagrelasyon sa isang menor de edad, mga kachika, ganun ka-severe. Child abuse na yon. Kaya yung ginawa na ganito ni Vice at ni Ayon, kahit sinong pamilya po ang naapektuhan, kahit sinong tao, mga bata or mga ibang ahensya ng gobyerno kagaya ng DSWD, Department of Justice, yung mga pumuprotekta sa karapatan ng mga kabataan, pwede po silang magdagdag o magsampa ng kaso kay Vice Ganda at Ayon Perez. Yan yung sinabi dito ni Senator Juan Ponce Enrile. Yan mga kachika yung medyo nakakatakot din Kasi kapag nangyari yan, naku, mga kachika, ibang usapan na po pag child abuse na ang kaso. At pag multiple counts, paano kung hindi lang isa ang nagsampa ng kaso? Paano pag marami pa? 'Di ba? Kaya mga chika, ako sa totoo lang mahirap magbigay ng opinion sa usaping 'yan. Pero sana lang wag naman umabot sa puntong ganon. Kasi yung ginawa ni Vice Ganda at ni Ayon Perez na pagkain ng icing sa daliri nila, feeling ko hindi naman nila deserve yung, alam niyo yun, makulong dahil lang sa ganon. Kung kumain man sila o nagpakita ng kalaswaan sa live national television, sa harap ng mga bata, feeling ko okay na yung masuspindi sila o siguro nga okay na yung matanggal sila sa programa. Pero wag naman sana dumating sa point na pwede silang makulong. Diba? Kumbaga, masyado ng exaggeration pagka dumating na sa ganong senaryo. Yun nga mga kachika, sa totoo medyo matatalim talaga yung mga salitang binitawan
sa usaping yan sa SMNI News, sa interview kay ex-Senator Juan Ponce Enrile. Pero in some way, majority naman dyan is totoo na talagang nagkasala naman talaga si Vice Ganda at si Ayon Perez, na talagang deserve din talaga nila sigurong masabihang bastos, walang decency. Siguro nandun na tayo, hindi lang siguro tong mga nag-usap-usap sa interview na to yung nagbitaw ng ganong salita sa kanila. Siguro halos lahat ng mga taong nakapanood nung ginawa nila. At welcome din kayo mga kachika, i-comment nyo rin kung ano yung opinion nyo sa mga sinabi na to sa usapin na yan. Tapos pakinggan natin, pag-usapan natin sa comment section. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana wag nyo kalimutang bisitahin ang ating website na chikapatrol.net at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Chika Patrol signing out! Kachika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.